Kung nagbabala ka mag-apply sa mga VA agencies, panoorin mo na itong video na to. No? Bali may share ako sa inyo na hindi sinasabi ng mga VA agencies or siguro hindi ko pa alam kung ano talaga. No? Ito, sariling opinion ko lang to. Kung against ka sa opinions ko, feel free to share na lang your thoughts sa comments. So, ayan, let's start. So, yung mga VA agencies na yan, mas demanding pa sila kaysa sa mga mismong client. Bakit ko nasabing demanding? Kasi nire-require ka ng mga VA agencies. Yes, nire-require ka talaga nila. Yun yung tamang term. Na kailangan magaling ka mag-English, tapos ang daming assessments, then hanap nila may experience, then maganda rin yung specs dapat ng computer mo, tapos pahirapan sa interview. In short, hindi siya newbie friendly. Alam, sa totoo lang guys, mga kuya, mga ate, mas madali pang kausap yung mga direct clients eh. So, as long as meron kang computer na gumagana na kayang magawa yung trabaho, so okay lang sa kanila yun kasi lalo na kung ano ka, kung newbie freelancer ka, tendency wala ka pang maganda equipment or at least siguro maganda yung computer mo na nakapaggawa lang ng yung mga minimal task na kailangan ng client. So for example, kung gusto maging virtual assistant, so most likely mga clerical jobs lang naman yan eh. So mga email management, photo editing, for example Canva, mga ganyan. Tapos mga calendar management. So hindi naman kailangan ng malakas na computer doon. Saka isa pa yung hindi ka rin nila na-require na kailangan magaling ka mag-English. Kahit nga basic English lang pwede na eh. As long as naintindihan ka nila or can communicate well. So kahit basic English okay lang sa mga direct client. Unless kung customer facing role yan, for example customer support, so yun talaga, kailangan talaga magaling mag-English. Pero kung executive VA or personal VA, so kahit basic English lang will do. As long as naintindihan ka ng client, okay na yun. Kapag sa interview ng direct clients guys, mas madali kasi straight to the point. Hindi ka nila tatanungin kung ano ba yung mga typical na tanong ng mga HR. Yung mga tanong ng HR, kasi kaya hindi ko na maalala kasi hindi na ako kumakasama ng HR ngayon. Kasi sobrang demanding nila kausap. Mostly pagka-interview, yung about sa trabaho lang yung sasabihin sa'yo. Hindi ka tatanungin ng kung ano-ano like how do you see yourself in 5 years, mga ganyan. So walang ganong tanong. So kung nakikita ng client na kaya mong gawin yung trabaho, so despite of those na hindi ka magaling mag-English, though marunong ka lang, hindi ganong kaganda yung computer mo, as long as nagagawa naman yung trabaho, okay lang sa kanila yun. Tapos walang assessment, yung mga ano na yan, yung DISC na yung mga ganyan. Walang ganon sa mga direct client. Wala silang pakialam dyan. As long as okay yung attitude mo, nakagawa mo yung trabaho, okay na yun. Huwag ka na mag-apply sa mga VA agencies kasi sobrang baba ng rate. So either monthly or hourly pa yan. Kasi may may cut sila dun sa mga client eh. For example, may nakuha silang client for you tas yung client is willing magbayad ng $10 per hour. So most likely ang bibigyan lang nila sa'yo half or baka 60-40 lang hatian nyo. So let's say ang ibibigay lang sa'yo $4 per hour. Then sa kanila $6 per hour, di ba? Sobrang laki nung hati nila. Ako kasi ayoko nung may kahati dun sa sahod ko. Siyempre pinaghirapan ko yun eh. Wala naman silang ginawa, di ba? I suggest nga, maigi, maghanap na lang kayo ng direct client, which is mamaya pag-uusapan natin. Then, in relation to my previous item na sinabi ko, malaki yung cut nila sa binabayad ng client, yun nga as mentioned. Kaya mababa yung pasahod ng mga VA agencies na yan kasi sobrang laki nga nila mag-cut. O sayang, di ba? So, imagine mo, let's say, yung client willing magbayad ng 100,000 per month sa VA. So, example lang, sabihin natin yung medyo realistic na lang, mga 60,000. Tapos, ang pasahod lang sa'yo, 20,000. So, di ba, sobrang unfair nun. Against ako sa ganun. Then, another thing, hindi flexible yung schedule. So, kung gusto mong mag-online jobs and gusto mo flexible yung trabaho, like, ikaw bahala kung kailan mo gustong pumasok or gawin yung trabaho, walang ganun sa mga VA agencies, no? Fix yung schedule nila mostly. Kung umaga, edi okay. Kung gabi, edi, wala magawa, pasok ko ng gabi. Kasi ako, mas gusto ko yung flexible na trabaho para at least nakatulog ako sa gabi. Guys, sabi kasi, masarap pa rin matulog sa gabi. Hindi ko mapapalit ng kahit kanino. Hindi siya, hindi flexible yung schedule pagka nasa VA agencies ka. Then, ito, pinakayo ko sa lahat yung micromanage. What do you mean by micromanage? So, andyan yung i-chat ka from time to time kung kamusta ka ba, anong ginagawa mo sa client. Tapos, may time tracking ka pa na dapat naka-on habang nag-work ka sa client. So, I understand na naman yun, na protection nyo lang naman yun. Pero syempre, yung mga client na direct, hindi naman nagre-require ng mga ganyan eh. VA agencies lang yung kailangan ng ganyan. So, ako kasi ayoko nang mina-micromanage ako eh. So, as long as natatapos ko man yung trabaho, bakit mo pa kailangan micromanage, di ba? Yung mga direct client is madalis lang kausap sa ganyan. So, pwede nyo pag-usapan kung may tracker or magpapa-micromanage kayo. O saka ayoko nang ganun kasi yung kinukulit ako maya-maya eh. Kasi sinabi kong tapos yung trabaho.
Tapos bukod doon, ito malala, yung mga ibang VA agencies, bukod sa time tracker, so nag-i-screenshot na siya, 'di ba, ng screen. Then yung iba, ginagawa pa, naka-on pa yung camera habang habang nagtatrabaho, parang nakakulong. So hindi maganda yung pag-micromanage nila. So bigyan ko kayo ng tips kung ano yung dapat gawin instead, no. Kasi sa totoo lang, yung VA agencies hindi siya for newbie or hindi siya newbie friendly. Kasi sobrang taas ng standard nila kumpara sa direct client. Pinaka-tip ko sa'yo is maghanap ka ng direct client kasi ang dami naman nagkalat Pwede kang mag-apply sa online jobs or sa Upwork or sa LinkedIn. Sobrang dami. Actually sa FB meron, pero mas nire-recommend ko yung Upwork online jobs sa LinkedIn ngayon. Marami dong direct client na naghahanap ng VA or ibang trabaho. Like ako, automation. So marami nang nag-reach out sa akin. So ngayon kasi marami lang akong trabaho kaya hindi ko na napapansin yung ibang nag-reach out ng mga direct client. So ayusin mo lang yung profile mo, i-optimize mo. So hanap ka na ng video dyan sa YouTube, marami naman tutorial. Tapos bukod doon sa pag-optimize ng profile or pag-create ng profile doon sa Upwork, LinkedIn, sa OLJ, kuha ka rin ng free trainings doon sa Udemy. So meron doon sa Reddit, may nakita ako na thread na nagbibigay ng mga free Udemy courses. Pili ka lang doon. Kung wala kang budget na pang training, pwede kang magkumuha ng training sa Udemy ng libre, no? Pili ka lang kung ano yung skill na gusto mo. Meron mga graphic design, web development, automations, lahat, pati VA meron actually. So from there, makapag-gain ka ng skill, tapos pwede mo i-offer yun sa client, di ba? Then, pwede ka rin mag-join sa mga freelancing communities. So doon ka magtanong-tanong, may mga susuporta sa'yo. Kasi dati, nung time ko, walang masyadong community. Nag-start ako sa freelancing mga 2017 to 2018. So wala pa masyadong community that time. So ako, sariling sikap lang talaga. So swerte nyo nga ngayon di ba? May mga may mga community na. May mga freelancing communities na sobrang dami na pwede mong mapagtanungan and mga willing tumulong sa'yo. So speaking of community, pwede kayong mag-join dun sa Tech VA community namin. Kung interesado kayo sa Tech VA, nag-post din ako ng mga free courses doon. Sin free walang bayad. So i-browse nyo lang doon. Andyan din sa description yung link ng FB group namin. Again guys, this is my personal opinion lang. So kung hindi kayo sang-ayon, feel free to leave a comment doon sa opinion nyo or kung ano yung nalalaman nyo about VA agencies. Yeah, that's it for this video. Thanks for watching.